Dahil sa kahilingan ng amang may sakit, ay nagawa ni Sandra na magpakasal sa anak ng kaibigan ng ama. Kahit na walang pagmamahal na namamagitan sa kanila. At ang masaklap pa ay kahit 3 taon na silang mag-asawa, ay never pa itong nagpakita. Ngunit paano kung nakapagdesisyon siya na makipag-divorce dito? Ay saka naman ito ginulo ang buhay niya. Ano ang kahihinatnan niya sa kamay ng ex-husband niya? Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo, na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising ng late ang dalaga ng araw na iyon. Her dad was supposed to be driving her to school. Pero dahil tinamad siyang bumangon kaninang umaga, kaya 8:00 na makababa siya mula sa kwarto niya. She was on her first year in college, taking up Bachelor of Science with a major of Nursing sa San Lazaro School University, one of the famous university in the country. "Yaya Sally, aalis na po ako." Sigaw niya nang pababa siya ng hagdan at natanaw ang matanda na naglilinis sa living room. "Naku bata ka, kumain ka muna, ipaghahanda kita." "Huwag na po, doon na po ako sa school." Sigaw niya nang di pa natapos sa pagsasalita ang ginang. Umiling na lamang ang ginang habang sinusundan siya ng tingin palabas ng mansyon. Kinuha niya ang susi ng sasakyan, tsaka inihagis sa front seat ang bag. 15 minuto siyang bumiyahe patungo sa university. Kaagad niyang pinarada ang sasakyan sa school's parking lot. Naabutan naman niya mga kaibigan na nakasimangot at pinag-cruise ang mga kamay na nakatingin sa kanya habang naglalakad siya sa hallway palapit sa mga ito. "So, anything you say or explain?" Mataray na tanong ni Rica. "Napasobra." Nakangiting sagot niya. "Hoy Sandra de Guzman, college ka na, ayusin mo ang buhay mo. Huli na tong pagtatakpan ka namin ha? Muntik na nga kaming mahuli ng instructor dahil sa pinagagagawa mo." Dagdag ni Danica, saka na unang tumalikod papasok sa classroom. Sumunod naman si Rica na umiiling at sinanyasyan siyang sumunod na lang. As usual, activities, desk, reportings, experiments, and many more. Even if it has been 3 months since she started studying here, she felt uncomfortable with the course she's taking in. Not that she doesn't love it, but because she really does love it. It's just hard for her because the environment was new to her. Ganoon naman talaga kapag nag-a-adjust, parang nakakapanibago pa rin. 5:00 na nang makita niya ang ama na nagpark ng kanilang sasakyan. She saw that he was talking to campus, someone inside a coffee shop. Maybe it's a business, because that was he usually do, even though he got sick. "It's for your own good, princess." Yun ang palagi niyang naririnig kapag pinipigilan niya ito na huwag sumobra sa pagtatrabaho. Pero hindi pa rin naniniwala sa kanya. Patuloy pa rin ang dad niya sa pagtatrabaho. Her father was not young anymore, but he was the best father she ever met in her lonely childhood life. Her dad and mom changed her from her life, and she was more than grateful. She was raised as an orphan, and the moment they adopt her, lahat nagbago sa kanya. Kaya thankful siya sa mom at dad niya for giving her a life she never thought she could get. Kumaway ang ama niya nang makita siyang palapit sa mga ito. Yumakap siya sa ama niya, saka humalik sa pisngi nito, bago bumaling sa kasama nito at bumati. "Is this Sandra? Ang laki na. Look how fast time passed by." Namamanghang bulalas ng kasing edad ng dad niya, na nasa late 50s na rin ito, pero sobrang gwapo pa rin. "Yeah, Sandra, this is Chairman Emmanuel Martinez." Pakilala ng ama niya. Tumawa naman ang chairman tsaka tumango sa kanya. "Hello po, Chairman." Bati ng dalaga. "Naku iha, wag mo na akong tawaging chairman. Mukha kong matanda niyan eh. Tito na lang ay tawag mo sa akin. Nakakabata iyon sa pakiramdam. Itong ama mo talaga no? Napakaseryoso. Siya nga pala, kaibigan ko ang ama mo. Simula nung elementarya pa kami. Ngayon pa nga lang ulit ako nakabalik sa bansa dahil sa ibang bansa kami nakatira. 10 taon na ang nakalipas." Paliwanag ng chairman. Tumango naman siya sa ngumiti rito. "Kung hindi lang sana tumawag ang anak ko na dito nakatira, hindi ko maiisipang bumalik. Maganda ang pumumuhay roon. Ang kumpanyang pinaghirapan ko ay maayos ang takbo roon. Ngunit alam mo namang, babalik-balikan talaga natin ang ating bayang Sinilangan." "Oo nga po, Tito eh.
Siguro kung dumating yung panahon na aalis kami ng Laguna, mamimiss ko talaga ang bayang ito. Naku naman Iha, panigurado yan. Ilang taon ka na ba? 18 po. Ang bata mo pa pala. Illegal na po tito, pwede na pong makulong. Birong saad niya. Tumawa naman ang matanda at ama niya sa sinabi niya. Palabiro ka rin pala gaya ng papa mo. O siya, mauna na muna ako sa inyo. Naghihintay na yung pamilya ko. Kailangan ko pa namang makauwi sa Pasay bukas. Paalam ng chairman. Mag-iingat ka. Uwi ka ng dad niya. Ingat po. Paalam din ni Sandra. Saka bumalik ng upo at bumalay sa ama, na ngayon ay umiiwas ng tingin sa kanya. Mahaba-haba ang usapan nila na Chairman Martinez, pero hindi man lang niya ito narinig na nagsalita pagkaalis ng chairman. Dad, is there something wrong? Nag-aalalang tanong niya. Baka sa mukha nito na parang may iniindang sakit at pagkabahala na hindi niya maipaliwanag, o sadyang malala lang siya kung mag-isip. Umiling lang ito sa kasinabing uuwi na sila. Di naman siya umangal dahil gusto na rin niyang umuwi at makapagpahinga. Hindi pa man sila nakakababa ng sasakyan, ay nanghihina na ang tuhod ng dad niya. Buti at nakahawak ito sa pintuan ng sasakyan, kaya kaagad niya itong dinaluhan, tsaka inakay niya sa tulong na rin ng driver nila. Dad, I'll take you to your room. I'll call Dr. Cruz. Tumango lang ang ama niya bilang tugon. Nang mayupo ni Sandra ang ama sa kama nito, ay saka siya lumabas at tumawag ng doktor. Ilang ring muna bago ito sinagot. Hello, Doc. Good evening. Pasensya na po sa abala. Dad needs you right now. Muntik na po siyang matumba at nanlalamig po ang balat niya. Ngayon lang po ito nangyari. Okay po. Binaba niya ang tawag ng sabihin ng doktor na darating ito ng ilang minuto. Pagbalik niya sa loob ng kwarto ng ama, ay nakarinig siya ng kalabog sa loob. Agad siyang pumasok at naabutan ng ama niyang nakahandusay sa sahig at wala ng malay. Dad! Dinaluhan niya ito sa pinakiramdaman ng pulsuhan. Yaya Sally! Sigaw niya sa yaya ng kalaunan ay pumasok rin sa kwarto ng ama. Diyos ko po, senyor! Anong nangyari? Bulalas ng ginang. Yaya, help me! I need to lay him on the bed. Tinulungan naman siyang maihiga ito. Ilang sandali pa'y dumating rin ang family doctor nila. Dr. Cruz was a good doctor that their family keeps for long years. Bata pa lamang siya, ito na ang naging doktor ng pamilya nila. Her father was sick, but he never told her what it is, even the doctor, kaya hinayaan na lang din niya. Ayaw din niyang lalo mag-alala ang dad niya. Kung ano man ang sakit nito, she was praying na sana'y hindi malala. She lost her mom at a very young age. She aren't ready to lose her dad. She still needs his guidance and presence. Nang maging maayos ang kalagayan ng ama niya, ay sinabayan niya itong kumain, saka inabangan na matulog. Her dad felt sorry for being a burden, but never in her entire life as her daughter na inisip niyang pabigat ang ama. Because he was her role model and her life, mas naiisip pa nga niya na siya ang pabigat at hindi ang ama niya. It was past noon when they were having a lunch with their friends in the restaurant. Sa loob ng klase hindi siya makapag-concentrate dahil nag-aalala pa rin siya sa dad niya. Buti na lang at nandiyan ang mga kaibigan niya na inaaliw siya, kaya nag-e-enjoy siya paminsan-minsan. They were talking and enjoying the food when her phone rings. Sinagot niya ito nang makitang si Yaya Sally ang tumatawag. Yaya Sally, napatawag po kayo. Yung daddy mo, sinugod sa ospital. Hinihingal na sagot nito sa kabilang linya. What? Sigaw niya sa gulat at napatayo sa kinauupuan. Napatingin naman sa kanya ang ibang mga naroon at nagtatanong na tumingin sa kanya mga kaibigan. Nasa regional hospital ang ama mo. Dinala ngayon lang. Sumunod ka na doon. Opo. Ini-off niya kaagad ang tawag saka kinuha ang bag. I had to go. Dinala si dad sa ospital. Paalam niya. Sa kaagad na lumabas ng restaurant. She was driving fast on her way to the hospital. Naabutan pa niya si Yaya Sally na nakaupo sa labas ng ICU. Yaya, where's dad? Nasa loob. Bigla na lang kasi siyang natumba kanina. Buti na lamang at andun si attorney. Kausap ng ama mo kaya nadala namin siya kaagad. Lumapit naman ang abogado ng ama niya sa kanya na hindi niya napansin kanina pagkapasok niya. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero malalaman mo rin naman ito. We just have to prepare for the worst. He already know what would happen to him. That's why he told me to tell you this once he's confined. Ano pong ibig niyong sabihin, attorney? Naguguluhang tanong ni Sandra.
Her dad was recently very busy. Hindi na normal ang pagiging abala nito, kaya siya'y nababahala lagi. At may pakiramdam siyang may kinalaman sa sasabihin ngayon ng abogado ang nangyari sa ama niya. "You're getting married, Sandra." Hindi kaagad siya nakagalaw sa kinatatayuan bago niya tuluyang pumasok at maunawaan ang sinabi nito. Mapakla siyang umiti rito. Sa kadahan-dahan siyang umupo sa upuang naroon. "If I can take good care of you till the end, I wish someone would protect you the way me and your mom protected you." Why do things happen so fast? Is this what her dad means by saying those? Why did her dad didn't tell her before? Bakit ngayon lang? Is that what her dad was up to? Kaya palagi itong umiiwas sa kanya? Uwi ka ng dalaga sa sarili. "Raven, ayoko na!" Agad na sigaw ni Sandra nang makita ang sekretary ng asawa niyang hangin lang para sa kanya. Raven has been taking care of her since she moved into that house. Tila isang madilim na lugar ang pinagdaanan niya nang tumira siya ng halos 3 taon at ikinasal sa lalaking ni hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. "It's a divorce paper. Papirmahan mo yan sa amo mo at sabihin mong ayoko na. Kaya ko namang buhayin ang sarili ko." Bigkas niya sa kahinila-hila ang maleta, dala palabas ng bahay na yon. Nanatili siya roon ng mahigit 3 taon na sana ay bahay nila ng magiging asawa niya, na ni minsan ay hindi umuwi sa bahay na yun. Hindi man lang ito dumating sa kasal nila noon dahil nga sobrang busy raw ito sa kumpanya. Nagalit man siya noon pero wala siyang pakialam dahil hindi rin naman niya gusto ang kasal. Dahil para sa kanya kahibangan ng bagay na yun. Nagpakasal siya dahil sa kahilingan ng kanyang amang may sakit. Dahil wala na mag-aalaga sa kanya, kaya pinagkasundo na lamang siya sa isang anak ng matalik na kaibigan ng ama niya, which is the chairman she met before. Labag man sa kalooban niya ay wala siyang nagawa. Ayaw ng ama nitong nag-iisa siya. Pero yun din naman ang nangyayari pagkatapos niyang magpakasal. Ang masilayan ng asawa ay hindi niya kailanman nagawa dahil malamang ay pasaway ito. Hindi kayang manindigan sa responsibilidad. Kahit bilang respeto na lang sa dignidad niya bilang isang babae. "Miss de Guzman, hindi po kayo pwedeng umalis dito. Hindi papayag si chairman sa pag-alis niyo. Kailangan niyong manatili rito." Sigaw ni Raven mula sa living room, ngunit hindi na siya lumingon pa at nagpatuloy na sa paglalakad. Malakas na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga matapos makalabas ng compound. Sa wakas, makakaalis na siya sa malungkot na bahay na yon. Hindi na niya makikita ang chairman of directors na laging pinapaalala sa kanya na magpalakas para magkaapo sila. Yun ay isang kahibangan dahil hindi naman niya nakikita ang asawa. Nagsisinungaling pa nga siya na umuwi roon ang asawa para alagaan siya. Pero ang totoo ay hindi iyon nangyari. Hindi man sila tutol doon, pero yung pasaway na pinsan ng kanyang asawa daw na laging pinapamukha sa kanyang hindi siya karapat-dapat sa pinsan nito na halatang ayaw sa kanya. Hindi rin naman niya inisip na karapat-dapat siya because in the first place, she really hates that marriage. Now, she only wants divorce to free herself because she can't bear it anymore. She's tired of hiding things from her friends who've been curious what's going on. Kinuha ni Sandra ang phone sa bulsa ng coat at tinawagan ng kaibigan. "Sam, sunduin mo ako sa labas ng compound." Agad na wika niya pagkatapos sagutin ng kausap ang tawag nito. "This could be the end of my sad life. Ayoko nang makaranas ng buhay na hawak ng iba na kahit anong oras ay kaya kong kontrolin. Magiging malaya na ako ng tuluyan." Ilang minuto pa ang lumipas bago dumating ang kaibigan niya. "What are your plans now? Renting a condo?" Diretsong tanong nito habang nasa biyahe sila. Mukhang alam na agad nito ang ginawa niya dahil sa maletang dala niya. "Well, hindi naman lahat ng gamit ko ay dala ko. Just some necessities." Lahat ng mga kaibigan niya ay walang ideya na ikinasal na siya dahil ang alam nila ay tinutulungan siya ng pamilyang Martinez simula nang mawala ang ama niya. Kapalit ng mga tulong ng mga ito ay ang pagtatrabaho niya sa kumpanya. Pero alam nilang hindi iyon ang nangyari. Kahit kailan, hindi siya nagtrabaho roon dahil ang gusto ng directors na ama ng asawa niya ay manatili lamang siya sa bahay. Nakapangulong baba na lamang si Sandra. "Hindi na. Makikituloy na lang muna ako kay Danica ng ilang araw. Hahanap na lang ako ng murang mauupahan sa likod ng eskwelahan." Seryosong sagot niya. Hindi alam ng lalaki na aalis na ito mula sa kanyang buhay may asawa. Kaya naman niyang mag-isang mabuhay dahil yun ang ginagawa niya sa bahay ng mga Martinez. Yung allowance na binibigay ng pamilyang Martinez ay hindi naman niya kailangan. Sadyang sanay lang siyang mamuhay mag-isa mula nang pumanaw ang ama niya.
Alam niyang iisipin ng mga kaibigan niya na may asawa na siyang hindi niya pa nakikita dahil alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Kung maniniwala man, masusing pagpapaliwanag ang kailangan pero nakakapagod magpaliwanag. Ang alam niya ay isang arrogant billionaire ang asawa niya. Ilap ito sa camera, kaya sa mga magazine at tabloid ay wala itong muka at puro tagumpay lang nito ang nakalagay. Pagmamay-ari nila ang mga malalaking establishments sa lugar na yon, na halos yakapin na nito ang buong lugar sa sobrang yaman nila. Samantalang siya ay ampon lang ng pamilyang de Guzman. Kaya naman wala siyang nagawa ng ipagkasundo siya ng ama at ng chairman na ipakasal. "We're here," sabi ni Sam, tsaka tinulungan siya na magbaba ng maleta. Lumabas naman roon si Danica na halatang inaantok na. Nais man ng kaibigan na magkwento, pero dahil pagod siya at inaantok na rin siya, ay hindi na nag-ingay pa at diretsong humiga na lang sa kama. "Kwentuhan mo ako bukas ha?" Inaantok na sabi ng kaibigan. Iling lang ang naisagot niya dahil sobrang pagod talaga ang nararamdaman niya. "Sandra, gising na!" Uwi ka ng kaibigang si Danica sa kanya. "Ano ka ba? Malilate na tayo. Ayoko mapagalitan ni Sir Bueno kaya magmadali ka na." Pagkatapos nilang mag-ayos ay dumiretso na sila sa kusina. "Sandra, andito ka pala. Hindi man lang kita namataan kagabi. Sana'y pinagluto kita. Kain na tayo," sabi ni Aling Martha. Ito yung nag-iisang katulong ni Danica sa bahay nila at nag-aalaga sa kaibigan niya mula pagkabata. Kaya naman parang alaga na rin ang turing nito kay Sandra. "Salamat po, Manang Martha," sagot ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na sila sa eskwela. 20 minutos lang naman ang biyahe nila papunta sa paaralan, kaya hindi sila mahuhuli sa klase. "Sandra, we've heard from Sam na umalis ka na sa tirahan mo." Pambungad ni Rika sa kanya. Ngumiwi lang siya saka tumingin kay Sam na makahulog ang sulyap. "Malakas kasing mangulit eh. Bakit daw ako nagmamadaling magpunta sa'yo kagabi?" Agad na depensa ng kaibigan. Alam kasi nitong kailangan nitong magpaliwanag sa kanya. Hindi pa siya handa na magkwento. "We better go before we got late. Masyado pa namang mahigpit si Sir Bueno," sabi ni Danica, saka sila naglakad papasok sa building nila. Pare-pareho silang kinuha na kurso na business management sa kolehiyo. Pero may bridging ang kursong kinuha niya dahil bago siya lumipat dito, mahigit 2 taon na ang nakakalipas, ay kursong nursing ang kinuha niya sa San Lorenzo. But after those adjustments, medyo normal na para sa kanya yon. Kung hindi lang sana siya pinalipat ng ama simula nang ikasal siya, ay huling taon na siguro niya ngayon sa kolehiyo. Pagkatapos ng klase nila ay dumiretso agad sila sa pinakamalapit na restaurant para kumain. Madalas kasi nilang ginagawa ito. Lalo na't ang pamilya ni Sam ang may-ari ng restaurant, ay laging may discount at libre paminsan. "Guys, pwede niyo ba akong samahan sa mall mamaya? Kailangan ko kasing bumili ng gamit para sa demonstration bukas," sabi ni Rika. "Sige, bibili din ako ng bagong labas na Gucci bags. Nakita ko kasi sa post ng pinsan ko kagabi. Napakaganda talaga," dagdag ni Danica. "Okay, ano, sasama ka rin?" Tanong ni Sandra kay Sam, na kanina pa walang imik at seryosong kumakain ng in-order nitong fried chicken at carbonara. "Alam ko namang pipilitin niyo ako para may magmaneho," sagot nito saka inirapan pa sila. Tumawa lang sila sa inasta ni Sam. "Good boy," wika pa ni Sandra, saka ginulo ang buhok ng binata. Ganon talaga minsan si Sam. Minsan pa nga mag-aaway sila dahil sa school activities. He was her friend that she was most comfortable to be. Pinagkamala na nga silang magjowa kapag nakikita silang magkasama. 11:30 na nang matapos silang mag-lunch at dumiretso sa Super Metro Mall. Isa sa pinakamalaking mall sa lungsod na pagmamay-ari din ng ex-husband niya. Ex-husband dahil nakapirma na siya sa divorce paper. "And that's what I believe," naisiisip ni Sandra. Agad namang bumili si Danica at Rika sa kakailanganin nito. Saka naman dumiretso sa Gucci at pagkatapos ay dumiretso sa Celine's Jewelries, kung saan naka-display ang bagong mga labas na jewelries. "Wow! Look at this bracelet! Napakaganda! Bilhin natin! Tig-isa tayo! Sa akin yung may moon," sabi ni Rika, saka tinawag yung sales lady. "Sa akin yung may star, tapos kay Sandra yung sun." Nang makalapit ang sales lady, saka tinuro ni Rika ang napili nila. "Miss, itong 3 kukunin namin." Di naman napigilan ni Sandra na mapahanga sa bracelet na pinili ng kaibigan para sa kanya. Isa sa pinakagusto niyang simbolo sa lahat ay ang araw.
Pakiramdam niya ay may ibig sabihin nito para sa buhay niya. At sa kanilang tatlo, siya lang ang pwedeng magsuot ng bagay na may araw na disenyo. Ganun din sa dalawang kaibigan. They wanted to stick to what they wanted in terms of jewelries. I'll pay for that. Pagpresenta ni Sam, ngumiti naman ang napakalawak si Sam dito. Lalo pat nagtitipid siya. Hey! Give me that! I'm the first one to see that! Biglang sabat ng babaeng kaedad lang niya, pero mukhang masungit. Maganda siya at maputi, pero nasobrahan sa makeup ang mukha niya kaya parang clown na. Napansin naman nila ito kanina roon na tumitingin, pero hindi nila akalaing mga agaw ito nang napili nila at nabayaran na. Miss, we don't know. Sa ayaw at sa gusto mo, kami ang nakauna ng bili dyan. Kita mo ngang binabalot na mga agaw ka pa. Wala ka bang alam sa salitang other's property? Binayaran na nga maghanap ka ng iba. Sarkastikong sabi ni Rika na kinagulat ng babaeng kausap. Ma'am, you can pick other designs. Binili na kasi nila to Pakiusap ng cashier. No, I want that. Give me that or else ipapatanggal ko kayo dito. Ay te, may-ari yata. Biglang bulong ni Danica na may pang-asar na boses. What happened here? Biglang sulpot ng kung sinong lalaki sa likod nila. Halata sa boses nito ang may pagka-otoridad. Sino nga ba ang lalaking dumating ng sandaling iyon? At may ugnayan ba iyon kay Sandra? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.